Sir Ronald, going back to you, um, it looks like Erwin Tulfo is sustaining his lead in even if he is part of the admin. So if the admin is not very popular, how come Erwin is still maintaining that edge? And at the same time, like mukhang Willie Revilla, as you correctly, this is another thing you got correct, based on our discussion. Willie Revilla is back very much within the winning circle based on the latest surveys we're looking at. That's quite interesting. And then Hindi I saw naman. you also said delikado yung dalawa, yung kalaban ng kriminal at saka yung dating Ronald Llamas ni Digong na admin ngayon. Medyo delikado pa rin sila, no? Yung Tulfo kasi hindi yung brand nila yung mas dominant eh. Hindi yung nakalink ba sila sa admin, nakalink ba sila sa opposition, hindi yun yung napapansin eh. Ang napapansin is the Tulfo brand. Ipatulpo mo, 'di ba? Kahit saan Why pumunta is si Erwin higher than Ben? Hindi oh, ba yung worry dati is magsisplit ng konti? dahil And mas matagal si Erwin eh. Mas matagal siya, no? At meron siyang show, 'di ba? At deputy speaker siya, no? Mas yung projection niya SWD secretary mas da. mas nauna kaysa kay Ben Tulpo. Ikalawa, si Ben Tulpo ay hindi kasama sa admin. No? Kahit pa paano nakadagdag ng kaunti kay Erwin yung pagiging admin. Si Ben Tulpo is independent. Kaya kung titingnan mo yung SWS survey, medyo kwan siya ron, number 6. No, Six. medyo bumababa siya ng konti. Tingin ko eventually that will take its toll eh, kung ikaw ay kasama sa admin o hindi. Dahil yung admin ay napakalakas during the midterms, no? Kaya usually ang dagdag diyan 10-15% eh kung nasa admin ka. Except na lang kung ang admin ay Gloria Macapagal Arroyo, no? So, yun ay nakakadagdag kay Erwin. Pero kung titignan mo, kahit number 1 si Erwin, ay mas mataas siya dati in terms of percentages. Ngayon kasi 45 siya eh. Dati nagse-75 siya eh. Yeah, but in the Pulse Asia, he's quite high. Oh, The Pulse Asia one is very high, but you're right. In the SWS is very low. So oh, I'm oh. not just sure it's one-to-one correct. Kasi mataas pa rin siya sa Pulse Asia and I think also Okta. I have to double check that. But you're right. In the SWS one is everyone is actually very low. Everyone's Mm. like parang mga 20+% lang yung iba eh. Like the cut. Tapos ako hindi ako sinama. Kanino ba pwede Tapos hindi ka magreklamo? pa sinama. Exactly. Yun ang napansin ko sa SWS. 'Di ba? SWS, baka naman. Pero pero Mark, marami ka na lang nalampasan. 'Di ba? Marami ka na lang nalampasan, 'di ba? Yung mga dating ahead sa iyo, nalampasan mo na ngayon. Tinitignan ko 'yun, eh. Tinitignan ko 'yun. Si Sir Ronald, very protective sa'yo, Mark. Eh. Parang, Oo. Siyempre, love ko yan si Ronald eh. Oo, tinitignan ko yung mga dating ahead kay Mark. Eh, ahead na siya ngayon sa kanila. so, Pero dati si Erwin, nagsa 75% yan eh, no? Kahit dun sa Pulse, hindi na siya 75, no? Hindi na siya 75. At dito sa SWS, 45 siya. yun yung sinasabi ko na ano eh, minsan may downside din na dalawang pangalan ng tumatakbo Oh. na Kaya pareho. kaya ang tinitignan mo hindi lang yung ranking eh. Tinitignan mo kasi yung percentages eh. Perfect. Bumababa yung absolute numbers, no? Lahat, Ah, lahat naman sila bumaba. But generally, it looks like the admin is not doing too bad and the team DDS is not doing very well, right? Medyo alanganin si Bato. Bato is very much just a point or two at above. si Aimee. Aimee is Aimee nasa dulo also. na. Aimee, Nasa dulo na Aimee is siya, di ba? definitely, yun nga, eh. So Aimee and Bato are medyo alanganin. And Kiko is very much within the range. He just needs a point or two and he's tied essentially with Bato and Aimee, no? So, and then Bam is still within top 20. So Kiko Yes. almost there and Bam is Yes. kind of top. No, and Bam is around what, 17, 18%, 21% si Bato. I mean, that's 2 or 3%. Everyone is so low kasi sa SWS eh. Yung highest But mo is waiting on the wings si Abalos at saka si Camille. No, Hmm. waiting on the wings yan. Kaya tingin ko Uy, si Camille, sa mataas siya. Pasok siya. sa, Pasok siya sa sa start SWS. sa start ng campaign Bago daw kasi, bago. bubuhusan yan dalawa. Bubuhusan Ubusan. ng mga pilyar si Camille, bubuhusan ng admin si Abalos, no? Kaya baka ang pinagtatalunan na lang diyan one or two slots, no? One or two Very slots. tight. But, Na, no? ito din Richard, Sir Ronald, ano ko na din kasi napag-uusapan. Nandun na tayo sa number 18 eh. Pag lumagpas ka pa ng konti, mga 19, 20, 21, yung mga kaibigan natin sila Willie Ong, sila Bosita, yan yung mga internet social media
dabarkads natin na tumatakbo din. Kaso wala silang pang TV commercial. Is there a way kaya, Sir Ronald, pag yung mga gano'n, nasa number 18, 19, 20 ka na, para makapasok doon sa Magic 12? When you're like Doc Willie, na sikat sa online, Bosita, you're famous online. Yun yung iniisipan ko din, Pinoy, paano kami makakapagtulungan para meron man Pinoy lang was isa sa kanila makaabot doon sa 12 eh. Pinoy was number 18. Nung lumabas yung kanyang TV ad, nalagot ako sa nanay ko. Tumaas siya sa number 4, number 5. No? So depende rin kung anong maganda ba yung ad mo eh. No? Mm. Medyo nakarelate yung mga Pinoy dun sa lagot ako sa nanay ko. Dahil lahat tayo ay raised by our mothers, eh, di ba? Lahat tayo takot sa ating nanay. Na medyo na-clinch ni Pinoy yun eh. So depende kung ano yung kwan mo. Pero Yung television ad pa rin. Kung well, hindi sila ngayon, magta-television, parang ang hirap makaano. nung panahon na yun, syempre mas dominant pa rin ang Mas TV. dominant, no? Ngayon, lesser na, pero dominant pa rin. No? Mm. Dominant pa rin ngayon. Ibig sabihin, kung ang social media nandyan ngayon, pero hindi pa tested eh. Hindi pa siya tested eh. Na yan ba ay mag-deliver sa iyo para manalo? Ngayong election na ito yung test case eh. Ngayon yung Yun na test nga yung case. magandang example eh. Si Willie Ong, nasa 18, 19 pa rin. Yung kanyang social media, napakalakas. Si Bosita, napakalakas sa amin sa social media. Pero yung awareness niya sa Pulse Asia, number 36% lang eh. So, umaga sobrang sikat na sa amin yun sa social media. Pero sa overall, 36% lang. So, ang laki pa nung ano niya, parang awareness niya umabot sa Actually, 90-80% eh. mas mataas ba si Doc Willie Ong noong 2019? Mm. No? Mas mataas pa si Doc Willie Ong kaysa kay Jinggoy at saka kay Marojas at saka Oo. kay Bang Aquino noong 2019 No? Kaya siguro ngayon dahil nagkasakit siya, baka yung mga ibang mga tao ay nakaapekto 'yon, no? Doon sa preference. I'm not too sure dahil wala naman akong data para i-breakdown kung ano ba yung You dahilan. need focus group discussions, FTGs ang kailangan mo for that Tsaka also. yung longer survey papers. Usually kasi yung mga papers na yan, mga more than 200 yan eh. Wala naman tayong hawak ngayon eh. Ang Yung mga nahawak lang natin. data, Ang iniisip One ko sana bubuo kami as a group eh. As a parang bagong slate or third slate para lang yung media coverage, yung media attention mas kasi pag paisa-isa kami syempre yung media hindi eh. They will go either sa Duterte side o sa admin side. Pero kung magkakasama kami mga independent. Parang dispensables. Gawa kayo ng parang Justice League nito. Halimbawa, noong Oo eh. 2022 elections, pwede mong kunin yung 300 pages mahigit ng Juni Lilo survey. Pwede mong kunin yung 250 pages ng Pulse tsaka SWS. No? Ngayon, wala tayong hawak na ganun eh. Para maunawaan mo, ano ba talaga yung determinant? Bakit ganito yung lumalabas na resulta? Sa ngayon, na nakikita natin are all summaries. Tapos nung nakaraang eleksyon, talagang may kuwang ka may weekly focus group discussion ka para nako-complement yung resulta ng surveys. Now let's talk about obviously the other breakout figure of the year, no? I mean, on one hand, si Rafi Tulfo was able to sustain yung kanyang position as the leading or at least tied for the leading candidate. Mukhang, Sir Ronald, no, pag sinama natin yung mga ibang surveys na hindi published, Rafi's ahead now of Sara, no? We can confidently say that, no? Kasi doon sa publish ng Pulse Asia and even SWS, almost statistically tied sila ni Sara eh. But you would think Rafi has kind of cemented that position as the front runner now for Alam, 2028. Big R, dahil parang ang naglabas lang ng presidential preference, Okta eh. Naglabas ba Meron Pulse Asia. Meron. Statistically tied. Yeah. Statistically tied. One or two. Hindi ko nakita. Ang nakikita ko kasi approval ratings eh. Iba yung approval ratings sa presidential preference eh. No? Ang nakita ko pa lang na presidential preference ay Okta. Medyo nagkwampa sila ngayon, nagdebate sila dahil parang masyadong maaga na maglabas ng presidential preference 3.5 years Pulse before. Asia already did it, so I think it's the name of the game.